Biglang nagbaluktot at nagkapira-piraso ang screen ng telepono nang walang babala. Nilamon ng nakakasilaw na puting liwanag ang buong paningin ko. Sumabog sa isip ko ang matinis na ugong sa tainga. Para bang bumulusok ang kamalayan ko sa kailaliman ng dagat. Tuluyan akong nilamon ng dilim. Biglang umalingaw ang nakakabinging ugong ng makina. Dama ko sa talampakan ang gaspang ng buhangin. Tunay ang pakiramdam. Nang muling luminaw ang aking paningin, natuklasan kong nakatayo ako sa isang banyagang dalampasigang kulay ginto. Bigla kong idinilat ang mga mata ko. Ang bumungad sa akin ay isang walang hanggang bughaw na karagatan. Humahampas ang mga alon sa dalampasigan, na lumilikha ng malalim at regular na ugong. Isa itong tiwangwang na isla na kasinlaki lamang ng 2 basketball court. Napapaligiran ito ng malawak na karagatan. At sa malayo, nagkalat ang napakaraming isla. Hindi makita ang dulo ng mga ito. Mula sa lahat ng direksyon ay umaalingaw ang sunod-sunod na mga sigaw. Takot iyon ng bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Pero hindi ako nataranta. Yumuko lang ako. Dumampi ang mga daliri ko sa mainit-init na buhangin. Napakatotoo ng gaspang ng mga butil ng buhangin sa aking mga daliri. Mariin kong kinurot ang hita ko. Agad kong nadama ang malinaw na sakit. Hindi ito panaginip. Totoo ngang nailipat kami sa mundong ito ng mga tiwangwang na isla. Sa sandaling nakumpirma kong tunay ang lahat. Isang bahagyang aninaw na screen ng liwanag. Ang biglang lumitaw sa harap ng aking mga mata. Umalinggaw ang malamig na tunog elektroniko. Ipinahayag nitong matagumpay nang naikonekta sa akin ang sistema ng mga supply. Mabilis na gumulong ang mga salita sa screen. Bumagsak sa harap ng lahat ang malamig na katotohanan. Bumagsak sa harap ng lahat ang malamig na katotohanan. 8 bilyong tao sa buong mundo. Walang eksepsyon. Bawat isa ay pinagkalooban ng isang tiwangwang na isla. At isang sira-sirang panimulang kubong kahoy. Ang natatangi kong isla ay may numerong 0078541. Malinaw itong ipinakita sa screen. Habang tinitingnan ko ang serye ng mga numerong iyon, kusang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa sandaling iyon, opisyal nang nagsimula ang hindi tiyak na kapalaran ko. At noon mismo, may maliliit na gintong titik na kumislap. Dahan-dahang lumitaw sa ibaba ng screen. Natukoy ang isang pambihirang pisikal na talento. Nagsisimula na itong magising. Nagising na ang talento. Nagising ang mata ng lahat. Kasabay ng pagbagsak ng abiso ng sistema. Hindi ko na malayang yumuko ako. Tumingin ako sa ordinaryong abong bato sa tabi ng paa ko. Sa sumunod na segundo, biglang kumislap ang mga salita. At naging berde. Dekalidad na batong may bakal na nababalot ng karaniwang balat na bato. Biglang sumikip ang mga balintataw ko. Napasinghap ako ng malamig na hangin. Bumuhos sa dibdib ko ang napakalaking gulat. Mabilis akong napalingon. Tumingin ako sa puno ng nyog sa tabi ko. Kung kayang itago ng bato ang tunay nitong antas. Paano naman ang punong ito? Automatikong nag-scan ang mata ng lahat. Una nitong ipinakitang isa lamang itong karaniwang puno ng nyog. Pagkaraan, kumislap ang mga salita at naging bihirang asul. Bihirang punong nyog na 1,000 taong gulang, nagkukunwaring karaniwang uri. Hindi makapaniwala ang mababakas sa mukha ko. Dahan-dahan akong tumayo ng tuwid. Humina ako ng malalim. Sa paningin ng iba, isa itong tigang at baog na isla. Pero para sa akin na nagtataglay ng mata ng lahat. Isa pala itong minahan ng ginto na hindi mauubos. Yumuko ako at pinulot ang hindi kapansin-pansing batong may bakal. Tinimbang ko ito sa aking palad. Kawili-wili. Itinapon ko ang bato mula sa aking kamay. Nakapamiwang akong malamig na pinagmasdan ang buong isla. Sinimulan kong planuhin ang sarili kong landas ng kaligtasan. Hindi ako nagmadaling mangalap ng walang plano. Sa halip, gumugol muna ako ng 10 minuto. Dahan-dahan kong nilibot ang buong maliit na isla sa tabi ng dalampasigan. Parang radar ang mga mata ko. Ang mata ng lahat ay parang radar. Isa-isang sinuri ang bawat sulok ng isla. At malinaw na nascan ang lahat. Mas makapangyarihan ang talentong ito kaysa sa inaakala ko. Hindi ko na kailangang pilitin pa. Basta mapunta ang tingin ko sa kahit anong bagay. Automatikong lumilitaw sa harap ko ang lahat ng detalyadong impormasyon nito. Walang anumang halaga ang ordinaryong buhangin. Pero ang punong nyog na kunwari ay ordinaryo lamang. Ay nagbigay pala ng 500 puntos ng isumite ko ito. Dahil sa bilang na yon, napangiti ako at napailing sa tuwa. Inilipat ko ang tingin ko sa baging sa ilalim ng puno. May ilang matingkad na pulang bunga itong nakasabit. Ipinakita ng mata ng lahat. Ito ay dekalidad na bungang pampigil ng pagdurugo na nagkakahalaga ng 50 puntos. Hindi rin ordinaryo ang itim na halamang dagat na inanod sa dalampasigan. Isa itong pambihirang halamang dagat sa malalim na karagatan na nagkakahalaga ng 80 puntos. Mabilis akong naglakad patungo sa dalampasigan. Handa nang ipunin sa bag ang lahat ng nakatagong kayamanang ito. Isang ikot lamang. At nakakuha na ako ng 3 piraso ng iron ore at isang bungkos ng halamang dagat sa malalim na karagatan. 5 bungang pampigil ng pagdurugo at 2 nyog. Karga-karga ang lahat ng ito. Naglakad ako patungo sa sirasirang unang kubong yari sa kahoy.
Binuksan ko ang makinang screen ng sistema. Isinumiti ko ang lahat ng nakolekta kong supply. Biglang bumulusok pataas ang kabuuan kong puntos. Sa huli, tumigil ito sa 1,630 puntos. Binuksan ko ang pandaigdigang leaderboard. Ang nasa unang pwesto ay mayroon lamang 2,100 puntos. Mula sa pangalawa hanggang ika-100 pwesto, halos lahat ay isang digit lamang. Mula sa pangalawa hanggang ika-100 pwesto, halos lahat ay isang digit lamang. 13.6. Maging ang mga nasa hulihan ng ranggo ay nananatili pa rin sa 0 puntos. Maging ang mga nasa pinakababa ng leaderboard ay nananatili pa rin sa 0 puntos. Napakaraming tao ang nananatili pa rin sa 0 puntos. Karamihan sa kanila ay nananatili pa rin sa 0 puntos. 1,985 katao, 221,000. Medyo ikinagulat ko ang agwat na ito. Ang unang hakbang sa kaligtasan ay ang pagkakaroon ng ligtas na tirahan. Walang pag-aatubili kong piniling upgrade ang isla. Mula level 1 patungong level 2. Eksaktong 500 puntos ang kailangan. Pag-click ko sa kumpirmasyon, umungol ng malakas ang lumang kubong kahoy. Automatikong nagdugtong ng maayos ang mga tabla. At natakpan ang mga butas. Kasabay nito, matagumpay ding na-unlock ang dalawang bagong feature, bukirin at imbakan. Itinulak ko ang pinto ng na-upgrade na kubong kahoy. May nadagdag na isang mesang kahoy at isang bowl. Maayos kong inilagay sa imbakan ang natitirang mga supply. Para maging handa sa susunod na pag-unlad. Sa tabi ng kubong kahoy, ay lumitaw ang isang bukiring 2 metro kwadrado na bagong bungkal. Mangyaring maglagay ng mga binhi. Aanihin pagkalipas ng 24 na oras. Pero saan manggagaling ang mga binhi, iyan ang bagong problema. Kinuha ko sa imbakan ng 1,000 taong gulang na nyog. Agad na nagbigay ng sagot ang mata ng lahat. Maaari palang itanim bilang binhi ang buto ng nyog. Dahil sa nakatagong katangiang ito, hindi ko napigilang matawa. Binuksan ko ang nyog. At inilabas ang buto. Maingat ko itong ibinaon sa bukirin. At binuhusan ng natitira kong sariwang tubig. Naitanim ang pambihirang binhi ng nyog. Tinatayang oras ng pag-aani, 12 oras. Itinaas ko ang ulo ko at tumingin sa langit. 2 oras na lamang. At tuluyan ng didilim ang langit. Hindi magiging tahimik ang gabi sa tiwangwang na isla. Para harapin ang paparating na kadiliman. Binuksan ko ang exchange shop ng sistema. Ipinambili ko ng 2 sulo ang 50 puntos. Sa madilim na tiwangwang na isla. Ang apoy ang pag-asa ng kaligtasan. Itinusok ko ang 1 sulo sa bungad ng kubong kahoy. Ang isa naman ay hinawakan ko. Nagsabugan ng mga liyab nang hampasin ko ang panggatong. Biglang sumiklab ang apoy. Tinaglawan ng mainit na apoy ang maliit na bahagi ng paligid. Sa tulong ng mahinang liwanag ng apoy, tumingin ako sa kalapit na isla. May isang lalaking nasa edad 30. Nakakubli siya sa harap ng sirang kubong kahoy. Nanginginig sa tindi ng ginaw. Parang napansin niya ang tingin ko. Itinaas niya ang ulo at nagkatitigan kami sa magkabilang panig ng dagat. Ilang beses niyang ibinuka ang bibig. Nanginginig ang mga labi niya. Pero sa huli wala siyang nasabi. Hindi ko pinansin ang tingin niya. Walang emosyon akong tumalikod at pumasok sa kubong kahoy. Kasabay ng mahinang langit-ngit. Dahan-dahang sumara ang pintuang kahoy. At hinarangan nito ang lamig at dilim sa labas. Humiga ako sa payak na higaan na yari sa tabla. Nakatitig sa kisam. Tahimik kong kinakalkula ang kasalukuyan kong mga puntos. Binabalangkas ang plano para sa pagkain at pag-unlad. Sa mga susunod na araw. Pumikit ako. Pinakinggan ko ang tunog ng apoy na kumikislap sa labas ng pinto. Pati ang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Sa banyagang mundong ito ng walang katapusang mga puok na tiwangwang. Nalampasan ko ang unang gabing malapit ng sumapit. Bumangon ako mula sa higaan. Lumakad ako sa pintuan ng kubo at umupo roon. Tinaglawan ng kumikislap na apoy ang gilid ng mukha ko. Tumingin ako sa direksyon ng kalapit na isla. Nanginginig pa rin sa ginaw ang lalaki roon. Sa tahimik na gabi, napakalinaw ng tunog ng paggangalit ng mga ngipin niya. Ang lamig ay parang makamandag na ahas. Na unti-unting nilalamon ang lakas at kalooban niya. Mula sa mas malalayong isla, umalingaw ang mga iyak ng mga tao. Mga desperadong sigaw para sa saklolo. Tahimik akong nakaupo sa may pintuan. Hindi gumagalaw ni katiting. Sa mundong ito, malaking bagay nang mabuhay ka ng mag-isa. Makalipas ang 1 oras. Sa wakas ay hindi na nakatiis ang lalaki. Kapatid, may apoy ka ba? Pwede bang makihingi ng apoy? Mamamatay na ako sa ginaw. Automatikong sinuri ng mata ng lahat ang impormasyon niya. Karaniwang tao, antas ng lakas, 40%. Walang anumang dalang kagamitan. Pinagmasdan ko ang kaawa-awa niyang kalagayan. Sandali akong nag-isip. Sa huli, tumayo rin ako. Kumuha ako ng ekstrang sulo mula sa kubong kahoy. Lumakad ako patungo sa gilid ng isla. Itinusok ko ang sulo sa buhangin. Umindayog ang liyab sa hangin mula sa dagat. Narito ang liwanag para sa'yo. Pagkasabi ko nito, tumalikod ako at bumalik sa kubong kahoy.
Iniwan ko siyang nakatulala sa kinatatayuan niya. Nakatingin sa malayong liwanag na hindi niya maabot. Lalong bumaba ang temperatura pagsapit ng hating gabi. Sinindihan ko ang ikalawang sulo. Sumandal ako sa dingding ng kubong kahoy. Sa pagitan ng antok at gising, tiniis ko ang mahabang madilim na gabi. 3:00 ng madaling araw. Nang halos makatulog na ako, biglang nagpakita ang mata ng lahat ng gintong abiso. Bihirang kuhol dagat na kumikinang sa gabi. Nagtatago ito sa mababaw na bahagi ng tubig sa dalampasigan. Agad akong nagising ng lubusan. Kinuha ko ang sulo at mabilis na nagtungo sa tabing dagat. Lumuhod ako sa nagyelong mababaw na tubig. Inabot ko ang buhangin at maingat na naghanap. Maya-maya, ang mga dulo ng daliri ko ay nakadama ng ilang matitigas na kabibe. Pinulot ko ang mga yon. Sa ilalim ng liwanag ng apoy, bahagyang kumikislap ang malabong asul na ningning sa ibabaw ng mga kabibe. Isinumiti ko sa sistema ang lahat ng 4 na kumikinang na kuhol dagat. Agad akong nakakuha ng 800 puntos. Ang kabuuan ko namang puntos ay mula 1,130. Umakyat sa 1,930 puntos. Sa mundong ito ng tiwalang isla na salat sa impormasyon, ang mata ng lahat na taglay ko. Ang pinakamalakas kong sandata. Lalong lumilinaw ang bentahe ng pagkakaiba sa impormasyon. Sa wakas, lumipas din ang mahabang gabi. Dahan-dahang sumikat ang araw mula sa abot tanaw ng dagat. Kumalat ang ginintuang sikat ng araw sa ibabaw ng dagat. Mabilis ding nagsimulang tumaas muli ang temperatura. Lumabas ako ng kubong kahoy. Ang una kong ginawa ay tumakbo patungo sa bukirin. Sa loob lamang ng isang gabi, sumibol na ang mga dahon ng nyog. Tumubo ang maliliit na murang berdeng usbong na 10 sentimetro ang taas. Marahang umiindayog sa simoy ng umaga. Nagpakita ang sistema ng paalala. Maganda ang kalagayan ng pambihirang punlang nyog na ito. Maaari na itong anihin pagkalipas ng 6 na oras. Higit na mabilis ito kaysa sa inaasahan ko. Tumayo ako sa tabi ng bukirin. At nagsimulang magplano ng mga gawain para sa araw na ito. Ipagpatuloy ang paghahanap ng mga nakatagong supply. Anihin ang mga hinog na nyog. At ang pinakamahalaga sa lahat, maghanap ng mas maraming sariwang tubig. Inilabas ko ang natitira kong 1 litro ng sariwang tubig. Mariing kumunot ang aking noo. Hindi aabot ng 2 araw ang kaunting tubig na ito. At sa buong isla, wala akong makita ni isang bakas ng ilog o lawa. Nasa harap ko na ang krisis sa sariwang tubig. Nang halos maubusan na ako ng paraan, napako ang paningin ko. Sa 1,000 taong gulang na puno ng nyog sa gitna ng isla. Ang mga ugat nito ay nakakonekta sa isang ilog sa ilalim ng lupa. Dahil sa napakalaking sorpresa, bigla akong nabuhayan ng loob. Agad akong sumugod sa ilalim ng puno ng nyog. Gamit ang mga kamay ko, buong lakas kong hinukay ang malambot na buhangin sa paligid ng mga ugat. Patuloy na nahuhukay ang buhangin. At naiipon sa tabi ko bilang maliliit na bunton. Nang umabot na ako sa lalim na 3 metro, nagsimulang lumitaw ang malinaw na mga patak ng tubig. At dahan-dahang tumagos mula sa buhangin. Natuklasan ko ang nakatagong bukal ng sariwang tubig. Sa sobrang tuwa, lumuhod ako sa hukay ng buhangin. Kinap ko ang basang buhangin gamit ang 2 kamay. At buong lakas na piniga ang sariwang tubig mula rito. Dumulas sa aking lalamunan ang matamis na tubig sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap na wala ang uhaw ko. Agad nitong pinaalis. Ang matinding uhaw sa aking lalamunan. Lumabas ang tubig mula sa lupa. Hindi ko napigilang matawa sa tuwa. Habang ang mga tao sa buong mundo ay nagsusumikap ng gusto para sa isang lagok ng sariwang tubig. Taglay ko na ang isang walang hanggang bukal ng tubig na hindi mauubos. Ang kumpiyansang ito ay ipinagkaloob sa akin ng mata ng lahat. Kinabukasan, isang malamig na anunsyo para sa lahat ang lumitaw. Opisyal nang inilabas ang sistema ng antas ng mga supply para sa lahat. May 6 na antas ang mga supply mula mababa hanggang mataas. Karaniwan, puti, mahusay, berde, bihira, asul, epiko, lila, maalamat, kahel. At ang pinakamataas na antas, mitiko, pula. Napakalaki ng agwat sa halaga ng mga supply sa bawat antas. Nagkagulo ang lahat ng manlalaro. Karamihan sa mga tao ay tuwang-tuwa pa rin kapag nakakakuha ng isang karaniwang piraso ng kahoy na maaaring ipalit sa 1 puntos. Ipinagmamalaki pa nila ito. Wala silang kaalam-alam. Nasa paligid mismo nila ay nagkalat ang mga supply na mataas ang antas na nakamaskara. Habang binabasa ko ang anunsyo, lalo lamang akong naging kalmado. Ang paglalabas ng mga antas ng supply ay lalo lamang magpapalaki sa agwat ng impormasyon namin at ng ibang tao. Sakto namang oras na yon, muling nagsimulang sumigaw sa akin si Matao mula sa kalapit na isla. Sinabi niyang nakakita siya ng isang inaanod na kahon. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya ito mabuksan. Sana makapunta ako roon para tumulong. Naglakad ako papunta sa gilid ng isla. Nakita ko si Matao na nakatayo sa gilid ng kanyang isla. Mahigpit niyang yakap ang isang nakakandadong kahon na gawa sa kahoy. Bak sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Agad na natapos ang pag-scan ng mata ng lahat. Dekalidad na bakal na kahon, ordinaryong kandado. May laman itong isang dekalidad na lagari na bakal. Isang ordinaryong lubid. At 2 bote ng dekalidad na tubig tabang. Ibigay mo sa akin ang kahon.
Ako na ang magbubukas nito para sa'yo. Hahatiin natin ang laman. Ikaw sa tubig, ako sa mga kagamitan. Napabuntong hininga ako. Tumalon ako sa dagat. Mabilis akong lumangoy papunta sa kanyang isla. Kinuha ko ang kahong bakal. Inilabas ko ang dala kong kutsilyong bato na may hawakang bakal. Isang pitik lang, nabuksan ko ang ordinaryong kandado. Binuksan ko ang kahon. Ibinato ko kay Matao ang 2 bote ng tubig tabang. Samantala, ang mas mahalagang dekalidad na lagari na bakal ay mahigpit kong hinawakan sa kamay. Maraming salamat, Tol. Hindi na ako nagsalita pa. Bitbit ang lagaring bakal, lumangoy ako pabalik sa sarili kong isla. Agad akong nagtungo sa gubat. Sinimulan ko itong gamitin sa pagputol ng mga puno. Ang bilis ng dekalidad na lagaring bakal ay 3 ulit na mas mabilis kaysa sa kutsilyong bato. Sa loob lamang ng isang umaga, nakapagputol ako ng 20 ordinaryong puno. Napakarami kong nakuhang kahoy. Pero ang mas ikinagulat ko, sa ilalim mismo ng mga ugat ng puno, ay nakahukay ako ng 3 nakatagong kahon ng dekalidad na bala. Sa bawat kahon ng bala na isinusumite, makakakuha ako ng 200 puntos. Isinumite ko ang lahat ng nakalap kong supply ngayong umaga. Biglang sumirit pataas ang mga puntos ko. Sa huli, umabot ito sa 9,440 puntos. Kulang pa ako ng 6,000 puntos para sa level 4 na isla. Nang hapong iyon, sa kabilang panig ng isla, may natuklasan akong isang tagong siwang sa bato. Sa loob ng siwang, ay siksik na nakalagay ang kumikislap na mga bihirang tipak ng kristal. 7 tipak ng kristal ang kinuha ko mula sa siwang. Sa sandaling maisumite ko ang mga ito, nakakuha ako ng 3,500 puntos. Diretsong pumalo sa 12,940 ang kabuang puntos ko. Muli kong binuksan ang pandaigdigang ranggo. Nananatiling nasa unang pwesto ang pangalan ko. 1,000.0023.77. Malayo ang lamang ng puntos ko sa pangalawang pwesto, higit pa sa 3 ulit. Pero hindi ako nagpakampante kahit kaunti. Nagpatuloy ako sa paghahanap ng mga nakatagong kayamanan sa isla. Pandaigdigang anunsyo. Opisyal na darating ang unang delubyo ng alon makalipas ang 72 oras. Lahat ng isla ay haharap sa kapahamakan ng pagkalipol. Anunsyo ng sistema, lulubog ang lahat ng level 1 isla. Kung mas mataas ang level ng isla, mas malakas ang kakayahan nitong lumaban sa delubyo. Habang binabasa ko ang anunsyong ito, biglang naging mabigat ang tingin ko. Level 3 na ang isla ko ngayon. Hindi man ito lulubog. Para ligtas na malagpasan ang delubyo ng alon, kailangan kong itaas ang isla hanggang level 5. Binuksan ko ang pahina ng upgrade. Mula level 3 hanggang level 4, kailangan ng 6,000 puntos. Mula level 4 hanggang level 5, kailangan ng 10,000 puntos. At mayroon na akong 12,940 puntos. Sapat na sapat ito para diretsyong mag-upgrade sa level 5. Binuksan ko ang pahina ng upgrade. Mula level 3 hanggang level 4, kailangan ng 6,000 puntos. Mula level 4 hanggang level 5, kailangan ng 10,000 puntos. At mayroon na akong 12,940 puntos. Sapat na sapat ito para diretsyong mag-upgrade sa level 5. Pagkatapos makumpleto ang upgrade, ang dating kubong kahoy, lumaki ito at naging isang maliit na pamayanang may bakuran. Sa gitna ng bakuran, isang tore ng pagmamasid na 5 metro ang taas ang biglang umangat. Samantala, sa paligid ng bakuran, nagtayo ako ng matibay na batong harang laban sa baha. Mahigpit nitong pinrotektahan ang buong isla. Tore ng pagmamasid, harang laban sa baha, at mataas na antas na bodega. Na-unlock ang lahat ng 3 bagong feature. Umakyat ako sa tuktok ng tore ng pagmamasid. Nakatayo sa mataas na lugar. Tinitingnan ang siksikang mga isla sa ilalim ng papalubog na araw. Tahimik na naghihintay sa paglipas ng 72 oras. Sa delubyong alon na lalamunin ang buong mundo.
48 oras na lang bago ang delubyo ng alon. Halos hindi ako nakatulog nitong 2 araw. Sinulit ko ang bawat resource sa buong isla. Maayos at organisado ang buong isla. Nasa ilalim ng kontrol ko ang lahat. 48 oras na lang bago ang delubyo ng alon. Halos hindi ako nakatulog nitong 2 araw. Sinulit ko ang bawat resource sa buong isla. Maayos at organisado ang buong isla. Nasa ilalim ng kontrol ko ang lahat. May nakaimbak na 200 kabibing bakal at 30 litro ng sariwang tubig. May nakaimbak na kabibing bakal at 30 litro ng sariwang tubig. Sa bodega, may 200 kabibing bakal at 30 litro ng sariwang tubig. 200 kabibing bakal at 30 litro ng sariwang tubig. Sapat na yon para maitawid ko ang mahabang panahon. Umupo ako sa ibabaw ng batong pader. Paulit-ulit kong hinahasa ang pinong bakal na espada sa baywang ko. Para manatili itong kasing talim ng labaha. Binuksan ko ang pandaigdigang leaderboard. Umabot sa 34,200 ang kabuuan kong puntos. Matatag sa unang pwesto sa buong server. Pang 1,623 sa buong server at nananatiling matatag sa pwesto. Samantala, kaawa-awa ang mahigit 8,000 puntos ng nasa ikalawang pwesto. Palaki ng palaki ang agwat ko sa kanila. Muli akong umakyat sa tour ng pagmamasid. Natuklasan kong 2 kilometro sa timog silangan. May isang level 3 na isla roon na. May isang bird island na kasalukuyang. May isang isla roon. Mahigit 20 katao ang mabilis na nag-upgrade. Malayo sa karaniwang survivor ang kanilang efficiency. Ginamit ko ang mata ng lahat para ilapit ang tanawin. Nakita kong isang kalbong lalaki ang pinuno. Isang pambihirang brilyanteng palakol. 5 beses ang attack power nito kumpara sa karaniwang tao. Level 4 ang islang iyon. Hai Huang. Ang kalbong si Hai Huang. Siya mismo si Hai Huang, pangatlo sa pandaigdigang leaderboard. Isang makapangyarihang kalaban ang lumitaw. Nalaman kong sa loob lamang ng 48 oras. Mula sa ilang libo, sumirit ang puntos niya hanggang 27,000. Mayroon din siyang grupong 20 katao sa ilalim ng pamumuno niya. Hinigpitan ko ang hawak ko sa bakal na espada sa baywang. Lalo akong naging mapagbantay. Darating ang unang delubyo ng alon makalipas ang 24 oras. Aabot sa 3 hanggang 5 metro ang taas ng mga alon. Karaniwang ligtas ang mga level 4 pataas na isla. Babala, tataas ng 300% ang aktibidad ng mga manloloob habang may delubyo. Biglang naging mabigat ang ekspresyon ko. Ngayon pa lang talaga magsisimula ang tunay na pagsubok. Bumaba ako mula sa tour ng pagmamasid. Sinimulan kong siyasatin ang mga depensa. Puno ang durability ng harang laban sa baha. Nakumpleto na ang pagpapatibay sa batong pader. Nasa kamay ko ang bakal na espada. Naglagay rin ako ng mga bitag na matutulis ang tulos sa dalampasigan. Handa na ang lahat. Tumingin ako sa kalapit na isla ni Matao. Level 1 pa rin ang isla niya. Wala itong kahit anong depensa. Kapag dumating ang delubyo ng alon, malulubog agad ang isla niya. Siguradong kamatayan yon. Matao. Darating ang delubyo ng alon bukas. Hindi kakayanin ng isla mo. Gusto mo bang pumunta rito? Saglit na natigilan si Matao. Agad siyang tango ng tango. Kumuha ako ng lubid sa bodega at inihagis iyon sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang lubid. Buong lakas siyang lumangoy patungo sa isla ko. Gumapang si Matao paakyat sa isla. Nakita niya ang pinatibay kong batong pader at pilapil laban sa baha. Sa sobrang gulat, hindi siya makapagsalita. Oh! Tama na ang daldal. Tumulong kang magbuhat. Dahil sa tulong ni Matao. Dumoble agad ang bilis ng trabaho. Nagtrabaho kami hanggang hating gabi. Muli naming pinatibay ang lahat ng depensa. Para makasiguro sa lahat. 3 oras na lang bago ang delubyo ng alon. Nakatayo ako sa tour ng pagmamasid. Tinitigan ko ang dagat na kasing itim ng tinta. Mahigpit kong hinawakan ang bakal na espada sa baywang ko. Bumigat ang hangin sa paparating na unos. Biglang namatay ang ilaw sa isang isla ng unang antas sa malayo. Tahimik nitong ipinahayag ang pagkawala ng isa na namang buhay. Samantala, maliwanag ang buong isla ni Hai Huang. Abala ang lahat sa paghahanda. 2 oras na lang bago ang delubyo ng alon. Hindi pa sumisikat ang araw. Biglang humampas sa dagat ang malakas na hanging amoy alat. Lalong lumalakas ang hangin. Napipilitan ng mga tao na ipikit ang kanilang mga mata. Maingat kong sinuri ang ibabaw ng dagat gamit ang mata ng lahat. May lumitaw na gintong abiso. 1 kilometro sa direksyong hilagang silangan. May isang pambihirang kahong inaanod. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Mabilis kong kinuwenta sa isip ang oras. Lalangoy ako roon, kukunin ang kahon at babalik. Tinatayang 40 minuto ang kailangan para sa kahon. Sapat na sapat ang oras. Pero malalaki na ang mga alon. Sabi nga, walang yaman kung walang panganib. Tumingin si Matao sa isla. Mabilis akong bumalik. Bago pa siya makapagreaksyon. Sinabi ko, halika. At buong tapang akong tumalon sa nagyelong dagat. Lalong lumalaki ang mga alon. Biglang humampas ang isang alon. Itinulak ako nito sa ilalim ng tubig.
Nakalulun ako ng ilang lagkit na alat ng dagat. Nagpumiglas ako hanggang sa muling makaahon. Nagpatuloy akong lumangoy patungo sa kahong inaanod. Pagkalangoy ko ng 800 metro. Sa wakas ay nakita ko na ang kahong inaanod na sumasabay sa alon. Iniunat ko ang kamay ko. At nahawakan ang lubid na nakatali sa kahon. Mahigpit ko itong yakap sa dibdib. Mas bumigat ang paglangoy pabalik habang hinihila ang kahon. Mabilis na nauubos ang lakas ko. Parang tingga ang bigat ng mga braso ko. Sa bawat pagsagwan ko, kailangan kong ubusin ang buong lakas ng katawan. Nang halos hindi na ako makalaban. Biglang in-update ng Eye of All Things ang impormasyon sa inaanod na ball. May nakatagong mga supply pala itong antas epiko. Napakagat ako agad sa mga ngipin ko. Inilabas ko ang natitira kong lakas. Ibinuhos ko ang pinakahuling hibla ng lakas ko. Sa wakas, nakalangoy ako. Sa wakas ay nakalangoy ako pabalik sa pampang. Agad na tumakbo papunta sa akin si Matao. Hinila niya ako at ang kahong inaanod paakyat sa dalampasigan. Bumagsak ako sa lupa. Habol ko ang hininga ko ng malalim. Pilit akong bumangon mula sa dalampasigan. Sabik na sabik kong binuksan ang pambihirang kahong inaanod. 3 bagay ang nakahimlay sa loob ng kahon. Bawat isa ay lubhang nakakagulat. Ang una ay ang sandatang antas epiko, ang talim ng alon. 10 ulit ang lakas ng atake nito kumpara sa karaniwang tao. At doble ang bisa nito kapag ginagamit sa tubig. Kung isusumit ito sa sistema, makakakuha ako ng kabuang 40,000 puntos. Ang ikalawa ay isang pambihirang mapa ng mga guho sa ilalim ng dagat. At ang ikatlo ay isang batis ng buhay na antas epiko. Hindi lang nito lubusang ibinabalik ang stamina. Permanente rin itong pinapataas ng 10 puntos ang pinakamataas na stamina. Itatabi ko para sa sarili ang talim ng alon at ang batis ng buhay. Ang iba na lang mula sa inanod na kahon ang isusumite ko. Nadagdagan ang mga puntos ng 3,000. Umabot sa 37,200 puntos ang kabuuan kong puntos. Isinukbit ko sa baywang ang talim ng alon. At inilagay ito katabi ng bakal na espada. 40 minuto na lang bago dumating ang delubyo ng alon. Nakatayo ako sa likod ng pilapil na panangga sa baha. Pinagmamasdan ang nagangalit na karagatan. 2 metro na ang taas ng mga alon. Sa dulo ng langit, ang unang alon ay isang madilim na anino. Mabilis na dumadagundong patungo sa amin ang makakapal na ulap. Eksaktong 2:00 ng hapon. Biglang naging maitim na parang tinta ang langit. Ang unang alon ay tila isang napakataas na pader ng tubig. Mabangis itong bumagsak sa pilapil na panangga sa baha. Nayanig ng matindi ang buong isla. Para bang anumang oras ay guguho ito. Lumabas ang abiso ng sistema. Bumagsak agad mula 100 hanggang 87 ang tibay ng pilapil. Napaatras ako ng 2 hakbang sa lakas ng pagyanig. Tuluyang nawala ng balanse ang pantalan. At bumagsak sa lupa. Pumasok kayo sa loob ng bahay. Lalong naging mabagsik ang mga sumunod na alon. Mabilis na bumababa ang tibay ng pilapil. Mula 71, bumagsak ito sa 54. At pagkatapos ay sa 38. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko inaalis ang tingin sa patuloy na nayayanig na pader na bato. Sa ika-6 na bugso, isang dambuhalang pader ng tubig na ilang metro ang taas ang dumagan sa amin. Mabangis itong bumangga sa bahay na bato. Sa isang iglap, nadurog ang pintuang kahoy. Bumuhos sa loob ang nagyelong tubig dagat. At itinulak kaming magkasama ni Matao palabas. Sa gitna ng kaguluhan, mahigpit kong sinunggaban ang braso ni Matao. Samantala, mahigpit kong niyakap ang isang haliging bato gamit ang kabilang kamay. Hinayaan naming paulit-ulit kaming hampasin ng malamig na tubig dagat. Hanggang sa unti-unting humina ang agos. Saka ko lang nagawang bitawan ang haligi. Tinulungan kong makatayo si Matao. At tumingin sa labas. Ang dating matibay na pilapil na panangga sa baha ay naging bunto na lamang ng mga batong pira-piraso. Ngunit ang imbakan ng pagkain na pinatibay ko ng granite. At ang pagawaan ay nakatayo pa rin, buo at matatag. Agad akong sumugod sa mataas na antas na imbakan upang magsiyasat. Mabuti na lang at may panangga sa tubig ang imbakan. Walang anumang supply ang nasira. Napaupo akong bagsak sa sahig ng imbakan. Basang-basa ang buong katawan ko. Patuloy pa ring tumutulo ang tubig mula sa buhok at damit ko. Umakyat sa dibdib ko ang saya ng nakaligtas sa kapahamakan. Hindi ko napigilang mapatawa. Nakaligtas kami. Buong 6 na oras nagpatuloy ang delubyo. Nagtago kami ni Matao sa pinakamataas na bahagi ng bahay na bato. Nakikinig sa mga tunog na nagmumula sa malayo. Mga sigaw, ingay ng labanan at tunog ng pagkawasak. Mahigpit kong hinawakan ang talim ng alon sa kamay ko. Pagkalipas ng 6 na oras, unti-unting umatras ang mga alon. Sa wakas, sumilip ang araw mula sa pagitan ng mga ulap. Lumabas ako ng bahay na bato. At nakita kong ang buong isla ay puno ng mga sugat na iniwan ng delubyo ng alon. Lubusang winasak ang mga bahay na kahoy at ang pilapil na panangga sa baha. Kalahati rin ang mga taniman ay nilamon ng tubig dagat. Ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas ang imbakan sa bahay na bato at ang pagawaan. Walang ni isa man sa aming mahalagang supply ang nawala. Naglakad ako patungo sa dalampasigan. At laking gulat kong natuklasan.
na inanod sa pampang ng alon ang napakaraming supply. Matapos itong suriin ng mata ng lahat, nakita ko pa ang mga bagay na nagkakahalaga ng 2,000 puntos. Mga bihirang piraso ng lumubog na barko. Habang pinagmamasdan ko ang dalampasigan na puno ng mga supply, biglang nagningning ang mga mata ko. Ang sakuna ng iba ay pagkakataon ko. Ang delubyo ng alon na ito ay magbibigay sa akin lakas ng isang napakalaking pag-angat. Sa unang araw matapos ang delubyo ng alon. Sa unang araw matapos ang delubyo ng alon. Matapos ang delubyo ng alon, agad kaming kumilos ni Matao. Baliw na nagpulot sa dalampasigan ng sari-saring supply na inanod ng delubyo ng alon. Hinati namin ang gawain at nagtulungan. Napakataas ng aming kahusayan. Tinulungan kami ng mata ng lahat na, mula sa tambak ng mga ordinaryong basura, ay tumpak na piliin ang mga tabla mula sa lumubog na barko. Mga perlas sa dagat, mga piraso ng bakal na angkla, at iba pang mahahalagang supply. Bawat isa ay maaaring ipagpalit sa napakaraming puntos. Bawat isa ay maaaring ipagpalit sa maraming puntos. Bawat isa ay maaaring ipagpalit sa napakaraming puntos. Nakakita rin si Matao ng isang boteng salamin na inaanod ng dagat. Ipinakita ng scan ng mata ng lahat na may nakatagong epikong antas na baka sa loob. Kinuha ko ang boteng inaanod. Hindi ko ito isinimit. Sa halip, maingat ko itong inilagay sa aking backpack. Sa loob lamang ng isang umaga, nakapulot kami ng mga supply na nagkakahalaga ng mahigit 8,000 puntos. Matapos isumite ang lahat, lumampas sa 45,000 ang kabuang puntos ko. At umabot ito sa 45,200. Muli kong binuksan ang pandaigdigang ranggo. Nananatili pa rin akong nasa unang pwesto. 35,000 lamang ang puntos ni Hai Huang na nasa ikalawang pwesto. Kahit may sarili siyang grupo, malinaw pa rin ang lamang ko. Napagpasyahan kong gamitin muna ang mga supply mula sa delubyo ng alon, para muling itayo at palawakin ang mas matibay na bahay na bato. Buong araw kaming nagtrabaho. At dinoble ang laki ng bahay na bato. Hinati namin ito sa dalawang magkahiwalay na silid. Ang isa ay para tirahan, at ang isa naman ay para lamang sa pag-imbak ng mga supply. Nang matapos ang bahay na bato, lumitaw ang abiso ng sistema. Otomatikong umangat ang antas ng isla sa antas 6. Matagumpay na na-unlock ang ikalawang bukirin at balon. Pati ang bagong feature ng simpleng pantalan. Una kong nilinis ang bukiring winasak ng delubyo ng alon. At pinulot ang mga bato at putik sa loob nito. Nagtanim ako ng punla ng nyog na nakaligtas. Ayon sa sistema, maaari na itong anihin makalipas ang 12 oras. Gumamit ako ng dekalidad na mga tabla para gumawa ng simpleng pantalan. Gumawa rin ako ng isang maliit na balsa. At itinali ito sa pantalan. Sa ganitong paraan, mas madali na ang paglalayag at paggalugad sa dagat. Nang maayos ko na ang lahat, kinuha ko mula sa backpack ang bihirang boteng inaanod. Binasag ko ang bote. At maingat na inilabas ang nanilaw na papel sa loob. Malinaw na mababasa ang mga nakasulat sa papel. Iniwan ito ng isang taong dumating 3 araw bago ako. Inuutusan niya akong pumunta sa tinukoy na koordinado sa Hilaga para maghanap ng isang misteryosong bagay. May nauna pa palang dumating sa akin ng 3 araw. Labis akong naguluhan sa natuklasang ito. Maingat kong itinupi ang papel at inilagay sa bulsang malapit sa katawan ko. Minarkahan ko ang palatandaan at itinala ang mga koordinado. Nagpasya akong balikan yon at imbestigahan sa ibang araw. Bilisan mo, sumunod ka sa akin. Nandoon siya. Suwan ang pangalan ko. Dati akong nurse. Binaha ang isla ko. Automatikong iniscan ng mata ng lahat si Suwan. Ipinapakitang malubha ang dehydration niya. Pero mayroon siyang napakahalagang espesyal na kasanayang medikal. Nakakagawa siya ng mga simpleng gamot. Biglang nagliwanag ang mga mata ko. Kumuha ako ng isang bote ng tubig sa imbakan. At 2 bakal na tasa para iabot sa kanya. Inanyayahan ko siyang manatili. Basta tutulungan niya akong gamutin ang mga sugatan. Bibigyan ko naman siya ng pagkain at ligtas na matitirhan. Matapos uminom ni Suwan, itinaas niya ang ulo niya at tumingin sa akin. Marahan siyang tumango. Iniabot ko ang kamay ko at inalalayan siyang makatayo. Opisyal nang nagsimula ang survival team ko. Mula 2, naging 3 na kami. Nakatayo ako sa harap ng bagong tayong bahay na bato. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na kinukulayan ng kahel pula ang langit. Nakatayo sa likuran ko sina Matao at Suwan. Alam kong ang malupit na islang ito ay nagsisimula pa lamang ang survival game. Matapos sumali si Suwan, agad niyang ipinamalas ang husay niya sa medisina. Pumasok siya sa workshop at matagumpay na ginamit ang halamang pampigil ng pagdurugo at damong dagat mula sa malalim na dagat. Para makagawa ng berdeng gamot na nakapagbabalik ng 50 stamina. Isang gamot na pampabawas ng pinsala. Pumasok ako sa workshop. Iniabot ko ang kamay ko at pinigilan ang kamay niyang naghahandang magbigay ng gamot sa sugat. Maaaring kitain muli ang points. Pero iisa lang ang buhay. Ikatlong araw matapos ang delubyo ng alon.
Hindi lang ganap na nakarecover ang isla ko. Mas malakas pa ito kaysa dati. Kumpleto na ang mga pasilidad ng level 6 na isla. Ang kasalukuyang kabuang puntos ay 52,000. Binuksan ko ang pandaigdigang leaderboard. Nakita kong ang dating pangalawa ay naging Haihuang na may 23,000 at 70 puntos. Nakita kong ang dating nangunguna ay naging Haihuang na may 25,000 at 70 puntos. Umabot sa 48,000 ang kabuang puntos niya. Umabot sa 48,000 ang kanyang puntos. Matapos ang delubyo ng alon, biglang umakyat ng malaki ang ranggo niya. Naging pinakamalakas kong katunggali. Umakyat ako sa lookout tower. Kinuha ko ang binoculars at tumingin sa isla ni Haihuang. Ang lawak ng isla niya ay 10 beses pala ng sa akin. Hindi bababa sa 50 tao ang abala sa pagtatayo roon. Nag-scan ang mata ng lahat at ipinakita nitong level 16 na ang isla ni Haihuang. Kung direktang makikipagsagupaan, wala akong kasiguruhan sa panalo. Napagpasyahan kong manatiling mababa ang profile at patuloy na magpaunlad. Mag-ipon ng lakas. Biglang may dumating sa isla na. Nagpakitang ang stamina niya ay umabot sa 78. Mataas din ang kanyang stamina. Umabot sa 78 ang kanyang stamina. Mayroon din siyang espesyal na kasanayan sa pakikipaglaban. Napakahusay niya sa pakikipaglaban gamit ang sariling mga kamay. Biglang nagliwanag ang mga mata ko. Pumayag akong tanggapin si Chen Li. Pero kailangan niyang bawat araw ay hindi bababasa. Mangolekta ng mga kagamitang nagkakahalaga ng 500 puntos. Iyon lang. Mula 3, naging 4 na ang miyembro ng survival team ko. Malinaw ang tungkulin ng bawat isa sa aming 4. Si Matao ang bahala sa pangangalap at pagtatayo. Si Suwan ang bahala sa medisina. Si Chen Li ang bahala sa pagpapatrolya. Ako naman ang namamahala sa buong operasyon. Ako ang responsable sa paggalugad at pagdedesisyon. Ika-7 araw matapos ang delubyo ng alon. Sa wakas, bumalik na sa tamang takbo ang lahat. Napagpasyahan kong pumunta sa koordinado, 15 kilometro sa Hilaga. Hahanapin ko ang inanod na bote. At ang mga kagamitang iniwan ng misteryosong tao. Aalis ako at babalik agad. Ipagkakatiwala ko sa inyong 3 ang isla. Mag-ingat kayo. 3 buong oras kong itinawid ang balsa na gawa sa kahoy. Sa wakas, narating ko ang itinakdang koordinado. Isang isla lang na kasing laki ng basketball court ang naroon. Mukhang walang kahit ano rito. Tingnan natin. Ini-scan ng mata ng lahat ang buong isla. May natukoy na lokasyon 5 metro sa ilalim ng lupa. May nakatagong pambihirang supply. Agad kong kinuha ang bakal na pala. Lumuhod ako at nagsimulang maghukay ng buong lakas. 2 oras akong naghukay. Halos hindi ko na mayangat ang namamanhid kong mga braso. 2 lagari na rin ang napudpud ko. At noon mismo, tumama ang bakal na lagari sa isang matigas na bagay. Umalinggaw ang malinaw na kalansing ng metal. Kinayod ko ang buhangin sa paligid. Lumantad ang isang kalawanging kahon na bakal. Iniabot ko ang kamay ko at marahang hinila. Naputol ang kinakalawang nitong kandado. Bumukas ang takip ng kahon kasabay ng tunog. Sa loob ng kahon ay may isang itim na kristal na kasinlaki ng kamao. Mabagal na dumadaloy sa ibabaw nito ang mga lilang guhit. Naglalabas din ito ng malabong lilang liwanag. Napaupo ako sa gilid ng hukay, gulat na gulat. Hindi ako makapagsalita. Ipinakita ng mata ng lahat ang resulta ng pag-scan. Isa itong pambihirang kristal ng madilim na enerhiya. Maaari itong magbigay ng permanenteng enerhiya sa isla. Kung isusumit ko ito sa sistema, makakakuha ako ng buong 80,000 puntos. Hindi ko ito isinimit. Sa halip, maingat kong binalot ang kristal. At itinago sa pinakaloob ng backpack ko. Sumagwan akong pauwi sakay ng balsa. Pagsapit ng dapit hapon, sa wakas ay nakabalik ako sa sarili kong isla. Pumasok ako sa pagawaan. Inilagay ko ang kristal ng enerhiya sa core slot sa tabi. Agad na lumitaw ang abiso ng sistema. May natukoy na pambihirang energy core. Itali ba ito sa isla? Walang pag-aalinlangan kong pinindot ang kumpirmasyon ng pagbinding. Binalot ng malabong gintong liwanag ang buong isla. Matagumpay na nabind. 50% ang bisa ng lahat ng pasilidad. Binigyan pa ako ng sistema ng bonus na 30,000 puntos. Biglang umakyat sa 82,000 puntos ang kabuuan kong score. Kung ikukumpara sa 51,000 puntos ni Haihuang, lubos nang lumawak ang agwat. Malinaw na malaki na ang agwat. Kaya binuksan ko ang pandaigdigang channel. At nagpost ako ng anunsyo sa pangangalap. Kailangan ng mga taong marunong lumaban at kayang magtiyaga. Naghahanap ng mga bihasang manggagawa, may libreng pagkain. Ang ambag ay katumbas ng bahagi sa mga supply. Kung interesado, maglayag kayo papunta rito. Nailabas na ang recruitment order, nailabas na ang kautusan, sa wakas, may hinihintay na rin. Nailabas na ang kautusan, nailabas na ang recruitment order. Nailabas na ang kautusan ng sistema. Matapos may padala ang mensahe, biglang nagkagulo ang buong server. Nang hapong iyon, may isang karpintero, isang mangingisda, at isang nagngangalang Zooming na sunod-sunod na naglayag patungo sa isla ko. Ang unang 2 ay mga ordinaryong bihasang manggagawa.
Ngunit nang i-scan ko si Zuming, lumitaw ang isang espesyal na abiso. Bihirang tagasuri. Nakikita niya ang antas ng mga materyales at supply. Gayunman, mababa ang katumpakan niya. Nakikita ko rin ang antas ng mga supply. Pero hindi kasing tumpak ng sayo. May kakayahan ka rin bang katulad nito? Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya. Tahimik kong itinala sa isip ko ang pambihirang talentong ito. 7 taon na ngayon ang nasa isla ko. Sa tulong ng tagasuring si Zuming, malaki ang itinaas ng bilis namin sa pangangalap ng supply. Hindi na muling malalampasan ang anumang nakatagong dekalidad na kagamitan. Opisyal nang binuksan ang leaderboard ng buong server. Tumingin ako sa bilang ng mga nakaligtas sa tuktok ng leaderboard. Biglang bumigat ang dibdib ko. 40 bilyon na lang ang mga islang may nakaligtas. Sa unang delubyo ng alon, inanod ang buhay ng 40 bilyong tao. Ni-refresh ko ang leaderboard. Hai Huang, ni-refresh ko ang leaderboard. Laban sa Chongqing 230. Hai Huang 22,000 puntos 10,000 puntos. Laban sa Chongqing 230. Hai Huang, umakyat na sa 62,000 ang puntos ni Hai Huang. 10,000 puntos. Laban sa Chongqing 230. Umakyat na sa 62,000 ang puntos ni Hai Huang. Lumaki na rin sa 80 katao ang tauhan niya. Patuloy na kumikipot ang agwat ng puntos namin. Para palawakin muli ang agwat, isinama ko sina Chen Li at Zuming. Sumakay kami sa balsa at naglakbay ng 20 kilometro patungong silangan. Kailangan naming maghanap ng mas maraming supply para makapaghanda sa susunod na yugto ng pag-unlad. Pagkalipas ng 2 oras, sa ibabaw ng dagat ay palutang-lutang ang napakaraming supply mula karaniwan hanggang bihira ang antas. At sa ilalim ng dagat mayroon ding. At sa ilalim ng dagat ay mayroon pa isang malaking aninong paminsan-minsang lumilitaw. Iniskan ng mata ng lahat ang anino sa ilalim ng dagat. Lumabas na isa itong epikong lumubog na barko. Napakaraming epikong supply ang nakatago sa loob. Nasa humigit kumulang 30 metro ang lalim. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Minarkahan ko sa mapa ng sistema ang koordinado ng lumubog na barko. Pagkatapos, kasama sina Chen Li at Zuming, sinimulan naming isakay sa balsa ang lahat ng supply na nasa ibabaw ng dagat. Sa biyaheng ito, nakakuha kami ng 15,000 puntos. Pagbalik namin sa isla, sinuri ko ang lahat ng nakolektang supply. Umabot sa 77,000 puntos ang kabuuan. Nanatili pa rin akong nangunguna sa buong server, nasa ika-20 araw matapos ang delubyo ng alon. Sa wakas ay lumampas na sa 100,000 ang puntos ko. 10 milyon puntos. Maaaring upgrade ang isla hanggang level 7. Nagsimulang yumanig ang buong isla habang lumalawak at itinatayo ito. Ang bahay na bato ay naging mas malaking pamayan ng bato. Kasabay nito, na-unlock ang diving equipment. Ang ikalawang function ng depensa at ang function ng mga barko. Muli na namang tumaas ang lakas ng isla. Pumasok ako sa bagong tayong pantalan. Gumawa ako ng maliit na bangka mula sa dekalidad na tabla. 3 beses itong mas malaki kaysa sa balsa. Kaya nitong magsakay ng 6 na tao. At maglaman ng napakaraming supply. Malaki ang itinaas ng kakayahan naming mag-explore. Sa exchange shop, ipinagpalit ko ang mga puntos para sa simpleng diving suit. Simpleng diving suit. Maaari itong gamitin sa paghina sa ilalim ng tubig ng 10 minuto. May limitasyon itong 20 metro ang lalim. Binuksan ko ang interface ng pagpapalakas ng katawan. Gumastos ako ng 1,500 puntos. Para upgrade ang 3 pangunahing attribute, lakas, bilis, at stamina. Lahat ng attribute ay napalakas na hanggang level 1. Matapos makumpleto ang upgrade, malinaw kong naramdaman ang puwersang dumadaloy sa loob ng katawan ko. Na-upgrade na ang mata ng lahat. Radar ng mga supply. Natutukoy ng radar ng mga supply ang lahat ng supply na rere o mas mataas ang antas sa loob ng 500 metro. Ipinihit ko at ipinikit ang mga mata ko. Agad na lumitaw sa isip ko ang maraming makukulay na tuldok ng liwanag. Minamarkahan ng mga ito ang mga nakatagong high-level na supply sa buong isla. Pumunta ako sa lugar na dati kong minarkahan. Kung saan naroon ang hindi kilalang material sa ilalim ng lupa. Muli ko itong iniskan gamit ang radar ng mga supply. 3 metro sa ilalim ng lupa ay lumitaw. Ang isang napakalaking pulang tuldok ng liwanag. Pero tandang pananong pa rin ang ipinapakitang antas. Babala ng sistema. Kailangan ng mata ng lahat na level 3. Para matukoy ang hindi kilalang material na ito. Hinaplos ko ang baba ko habang nag-iisip. Malamang kailangan ito ng epikong supply. Para ma-upgrade ang aking likas na kakayahan. Ika-25 araw matapos ang delubyo ng alon. Umabot na sa 200,000 ang points ko. Maaaring upgrade ang isla hanggang level 8. Upgrade. 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 Na-unlock ng level 8 na isla ang advanced diving equipment. Ikatlong depensa. Na-upgrade ko rin ang lookout tower. At nagtayo ako ng 2 automatic cannon tower sa magkabilang panig ng isla.
Malaki ang itinaas ng kakayahan sa depensa. Agad kong inayos at sinubukan ang dalawang automatic cannon tower. Pagkatapos, isinuot ko ang advanced diving equipment. At mag-isa akong tumalon sa dagat. Tumungo ako sa barkong lumubog sa ilalim ng dagat na dati kong minarkahan. 5 minuto akong sumisid. Sa wakas, narating ko ang barkong lumubog sa lalim na 30 metro. Bagaman halos kalahati na ng katawan ng barko ay nabubulok. Maayos at walang sira ang lahat ng supply sa loob ng kargamento. Sinuri ng mata ng lahat ang loob ng barko. Ipinakitang may isang makasaysayang kumpas sa paglalayag sa loob. 50 bihirang barya. 50 bihirang sinaunang gintong barya. 2 pinong bakal na kanyon. At 10 piraso ng bihirang seda. Inilagay ko ang mga gintong barya ng kumpas sa paglalayag at ang mga seda sa mga supot na hindi pinapasok ng tubig. Masyadong mabigat ang mga bakal na kanyon. Hindi ko talaga kayang dalhin ang mga yon. Kaya minarkahan ko na lang ang lokasyon sa mapa. Babalikan ko na lang para kunin ang mga yon. Malapit nang maubos ang oras ko sa pagsisid. Buong lakas akong lumangoy paitaas. Sa mismong huling sandali bago tumunog ang alarma. Sumulpot ako mula sa tubig. At gumapang papunta sa maliit na bangka. Pagbalik ko sa isla, isinumite ko ang mga sinaunang gintong barya at seda. At nakakuha ako ng 60,000 points. Umabot sa 260,000 ang kabuang points ko. Naging 80,000 points ang lamang ko kay Hai Huang. Inactivate ko ang makasaysayang kumpas sa paglalayag na hawak ko. Agad na lumitaw sa harap ko ang isang holographic na mapa. Malinaw nitong ipinakita ang lawak na 100 kilometro. Kasama ang lokasyon at level ng lahat ng isla sa loob nito. Napunta ang tingin ko sa hilagang bahagi ng mapa. May isang marka ng isla roon na may tandang pananong. Lampas sa pinakamataas na level na kayang ipakita ng kumpas. Ikinabit ko ang kumpas sa paglalayag. Sa balangkas ng lookout tower. At hinayaan ko itong gumana ng 24 oras. Upang bantayan ang lahat ng galaw sa nakapaligid na karagatan. Walang kahit anong kakaibang kilos ang makalulusot sa mga mata ko. Nang gabing iyon, natutulog ako. Nang biglang bumaon sa utak ko ang isang matinding sakit. Napahawak ako ng mariin sa mga mata ko. Hindi mabilang na impormasyon ang biglang pumasok sa isip niya. Matapos ang sakit, iminulat ko ang mga mata ko. Na-upgrade ang mata ng lahat sa 3. Bagong kakayahan ng talos ng lahat. Nakikita na nito ang tunay na kalagayan ng lahat ng supply at tao. Lumapit ako sa bintana. Ginamit ko ang talos ng lahat para tingnan. At ituon ang aking paningin sa sina Matao at Suwan sa bakuran. Umabot sa 72% ang loyalty ni Matao. Mataas din ang gratitude ni Suwan, nasa 80%. Mataas din ang gratitude ni Suwan. Wala sa kanilang dalawa ang may balak na magtaksil. Muli kong tiningnan ang silid ni Zuming. Pero bumigat ang dibdib ko sa resulta. 60% lang ang loyalty niya. Ang natitirang 40% ay ambisyon. Sa ngayon, tapat pa siya. Naghihintay lang siya ng mas magandang pagkakataon. Sa mundong ito ng isla kung saan kinakain ng malakas ang mahina. Ang awa ang pinakawalang silbing luho. Nagpa siya akong panatilihin muna si Zuming. Pero babantayan ko siya sa bawat sandali.